Habang nag-aantay si Tuper sa gilid ng eskwelahan, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Inaasahan niyang darating ang batang mayaman na nangako sa kanya na maglalaro sila. Ang ganda nga siguro mag-aral sa ganitong eskwelahan, pero parang panaginip lang. Paano ba naman ako makakapasok dito kung tanging pagkain namin ay galing sa basurahan? Isang pangarap na malabo, pero sana balang araw magkaroon ng pag-asa kahit sa tulad ko. Tuper! Biglang may narinig siyang tinig mula sa likod. Lumingon si Tuper. Si Betty iyon. May dalang supot at ngiting walang halong panghuhusga. Sorry ha kung natagalan ako. Ito, may pagkain akong dala. Napatingin na lang si Tuper at nabigla. Hindi dahil sa tinapay, kundi sa kabaitang hindi niya inaasahan. Alam mo ba, ito yung baon ko kanina sa recess. Hindi ko kinain kasi alam kong hindi ka pa kumakain. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Napangiti si Tuper. Agad niyang tinanggap ang tinapay at halos hindi nakapagsalita. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na may isang tao palang ganito sa mundo. Kagaya ni Betty na handang tumulong at hindi nanguhusga sa kung ano ka man o anong itsura mo. O sige, kumain ka muna para may lakas ka. Pagkatapos mo kumain, maglaro tayo! O sige, Betty. O bakit malungkot ka, Tuper? Ayaw mo ba yung binigay kong pagkain? Hindi. Iniisip ko lang, Betty, na sobrang bait mo. Alam mo bang ikaw lang nagbigay sa akin ng ganito? Ano ka ba, Tuper? Magkaibigan na tayo! Lahat ng tao dito sa mundo, pantay-pantay! O sige na, Tuper! Kainin mo na yung pagkain mo para maglaro na tayo! Ha! Ha! Hindi ako nahuli! Huliin mo ako! Naglaro sila sa tabi ng eskwelahan. Habulan, taguan, tawanan. Si Tuper, sa unang pagkakataon, ay masayang-masaya. Sa kabila ng pagkakaiba nila sa buhay, isang masayang sandali ang nabuo. Isang larong puno ng tawa at pag-asang may taong handang tumanggap. Ngunit hindi nagtagal, may dumating na motor. Bumaba ang ina ni Betty. Galit na galit ang mukha nito nang makita ang anak na kalaro si Tuper. Bete! Ano ginagawa mo? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang lumapit sa maruruming bata? Tignan mo nga yan! Mukha bang anak ng matinong pamilya? Lumapit ang nanay. Tiningnan si Tuper mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa mga mata. Bakit mo hinayaan ang sarili mong maging ganyan? Ang baho mo! Ang dumi-dumi mo! Wala kang karapatan na makihalubilo sa anak ko! Napayuko si Tuper. Pilit niyang pinigilang hindi mapaiyak. Alam ko naman, wala na akong lugar sa mundo nila. Pero, kailangan pa ba akong tapakan ng ganito? Lumapit ang nanay at sa tindi ng galit, itinulak si Tuper papalayo. Ano ka sa anak ko? Tuper, okay ka lang? Halika dito, anak! Huwag ka nang mapapakita, ha? Narinig mo? Hindi lahat ng tao kayang patawarin ng mundo! Natumba si Tuper sa simentadong kalsada. Nasugatan ang siko at tuhod niya. Pero hindi siya umiyak. Mas masakit ang sinabi kesa sa sugat. Matama na! Wala siyang ginagawang masama! Kaibigan ko siya! Kaibigan? Sa isang pulube? Gising, Betty! Hindi tayo tulad nila! Hindi tayo bumababa sa ganyan! Halika na! Umuwi na tayo!
Tinginan ng nanay si Betty. Pilit siyang pinapalayo habang si Betty ay umiiyak at lumilingon kay Tuper. Tupper, sorry! Sabi ka na! Babalikan kita, hindi kita iiwan! Si Tuper, nananatiling nakaupo sa kalsada. Sugatan, tahimik ang paligid. Sakay! Habang papasakay sila sa motor, hindi pa rin maalis sa isip ni Betty si Tuper. At sa puso niya, gusto niya itong balikan. Sa murang edad, natutunan ni Tuper ang isa sa pinakamahirap na katotohanan sa mundo. Hindi lahat ng mabuting puso ay tinatanggap, pero kahit sugatan, kahit niyurakan, pinangahawakan niya ang isang pangako na may isang kaibigan na bumalik at nagsasabing hindi kita iiwan. Uy, Scarlett, tingnan mo si Kulot, oh. Di ba? Yan yung kaklase natin dati. Hala, oo nga, Betty. Ate, Kawawa bili ka na, naman ate. siya. Nagtitinda na lang sa kalsada. Uy, kuya! Tara, Scarlett, puntahan natin. O, sige, Betty. Tara. Tara. Scarlett? Betty? Uy, kayo pala yan! Gusto niyo bumili sa paninda ko? Uy, Kulot, ba't nagtitinda ka na lang dito sa tabi ng kalsada? Oo nga. Hindi ka na ba nag-aaral? Oo, Scarlett. Huminto na ako sa pag-aaral. Ha, ano? Sayang naman. Malapit na sana yung graduation natin. Kulot, bakit ka naman huminto sa pag-aaral? Kailangan kasi, Scarlett. Kailangan ko huminto sa pag-aaral. Kailangan ko magtinda-tinda araw-araw para may pangkain kami. Kasi pag hindi ko ginawa yun, wala kaming kakainin. Kasi ako na lang nagtatrabaho sa pamilya namin. Yung tatay ko, iniwan na kami. Tapos yung nanay ko, lasinggera naman. Kaya kailangan ko talagang huminto sa pag-aaral. Ay, kaya pala huminto ka lang sa pag-aaral. Kawawa ka naman pala, Kulot. Gusto ka sana naming tulungan, Kulot. Pero, paano ka naman namin matutulungan? Ano ba kayo? Nag-alala ba kayo sa akin, Scarlett tsaka Betty? Okay lang ako. Bumili na lang kayo ng paninda ko. Malaking tulong na yun sa akin. Sige. Bibili kami, Kulot. Magkano ba yung lahat ng paninda mo, Kulot? Ito lahat. Ito, 5 piso to. Tapos ito, Scarlett, 10 piso to. Tapos itong jelly, 15 pesos naman to, Betty. Tapos itong gold coin, 2 pesos to. Ganun ba, Kulot? O sige, bibili na namin yan lahat, Kulot. Kahit papano, nakakatulong kami sa'yo. Talaga? Salamat talaga, Scarlett tsaka Betty. O sige, ibabalot ko na to. Ay, pasensya na kayo, wala akong pambalot. Ito na lang damit. Okay lang, kahit dalhin niyo tong damit ko. Ibibigay ko na lang to sa inyo. Ayan. Ito na, Scarlett tsaka Betty. Ay, sure ka ba, Kulot, na sa amin yung damit? Magkano ba ito lahat, Kulot? Ayan, 780 lang yan. Malaking tulong na talaga yan sa akin, Scarlett tsaka Betty. Maraming salamat talaga sa inyo, Scarlett tsaka Betty. Malaking tulong na to yung ginawa nyo sa akin. Makakabili na rin kami ng bigas tsaka ulam. Walang anuman, Kulot. Kaklase kaya namin. Tsaka, para ka na rin pamilya namin, Kulot. Oo nga. Yung bayad mo, bayaran mo na. Sige, bigay ko na yung bayad ko. Kulot. Ito, Kulot, Maraming salamat talaga, Scarlett tsaka Betty. O sige, Betty, uwi na ako ha. Sigurado ako matutuwa si nanay nito. Makakabili na rin kami ng bigas. O sige, Kulot. Mag-ingat ka. O sige, Scarlett tsaka Betty. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. O sige, uwi na ako. Ayan, makakabili na rin kami ng bigas. Makakakain na rin kami 2 beses sa isang araw. Ayan, bibili na ako. Aling Lourdes! Aling Lourdes! Ayan! Pabili pa ako ng 10 kilong bigas. O sige, wait lang. Sige pa. Hoy! 1. Ano yan? Pera ba yan? Nay? Sabing ano yan? Lasing ka na naman, Nay.
Ano yung hawak mo? Pera ba yan? Ay, wala po to na, hindi po to pera. Anong wala? Patingin ako! Ito na pala. Ito na yung 10 kilong bigas. Akin na yung bayad mo. Talagang bata ka? Napakasinungaling mo talaga! Hindi ka talaga nag-iisip? Hindi mo pa talaga ng 10 kilong bigas? Wala na tayong pera! Wala na ako pambili ng alak! Pasulit na ba kayo pera? Wag na! Ang bili natin ito ng aras! Malas ka talagang bata ka! Let's Hindi pa rin talaga nagbabago si nanay. Ang singgera pa rin.